Ngayon po, pag-uusapan natin yung 17% taripa ng Estados Unidos. Nais ng Malacanang sabihin na baliwala daw epekto sa atin yan dahil maliit lang naman daw. Hindi po totoo yan. Unang-una, ang pinakamaliit na pinataw na taripa ng Estados Unidos ay 10%. Sa Southeast Asia, ang Singapore ay 10% at lahat ng buong daigdig dinagdagan ng 10%. Pero hindi po totoo na hindi masyado nakaka-apekto sa atin yan. Bakit? Well, unang-una, titignan nyo po kung ano ay yung ating mga exports sa Amerika. $14 billion po yan. No? Number one export market pa rin natin ng Amerika at nakaramihan ng export natin ay semiconductors. Pangalawa, computers. Pangatlo, mga garments at mga tela. No? Ano ba itong anyo ng mga ine-export natin sa US? Napaka-price sensitive po niyan. At meron kasing mga lugar na hindi naman pinatawan ng 17% na taripa. Ano yung mga lugar na yan? Vietnam, kasi meron na silang free trade market ng Amerika. Taiwan, hindi naman nila pinatawan yan dahil talagang sinusuportahan nila ang Taiwan. No? So ibig sabihin, naging 70% more expensive ang mga semiconductors natin na pangunahin nating ine-export sa Estados Unidos na magiging dahilan para mawala yung mga orders natin na sa ngayon ay nasusuplayan natin. Instead, kukuha sila sa mga bansa gaya ng Vietnam na walang additional 17% taripa o di naman kaya Taiwan no, na talaga namang traditionally number one na nagsusupply ng semiconductors sa Amerika. So, ang immediate result po dyan, unang-una maghanda po tayo. Marami pong mawawalan ng trabaho, lalong-lalo na doon sa mga industriya kung saan yan ang ating mga pangunahing export sa semiconductor, sa garments, sa computer parts, sa automobile parts. Nako, mga manufacturing pa naman po madadali dyan. Sigurado po, magkakaroon tayo ng mga job losses dahil naging 17% more expensive ang ating mga export sa Amerika. Pangalawa po, dahil nga po maraming mawawalan ng trabaho, may posibilidad na marami rin kumpanya na baka mamaya magsara. Yan po ibig sabihin ng price sensitive. Yung konting differential lang ng presyo, sa iba na sila kukuha. So posible po talaga na hindi lang magkakaroon ng kawalan ng trabaho dahil yung mga existing kumpanya ay kukunti na yung order, po pwedeng tuluyang magsarado na ang maraming mga ganyang mga kumpanya. So may posibilidad din po talaga na mawawalan ng trabaho ang mas malaking numero ng ating mga kababayan, hindi lang dahil mas mahal, kung hindi malulugi yung mga kumpanya na hindi na maibebenta ang ating mga produkto na 17% more expensive. Pero ang pinakamalaking dagok dito, parang itong pagtaas ng taripa ng Amerika sa buong daigdig, ito po'y hudyat sa pagbabago na magaganap sa buong daigdig. Alam niyo po ngayon, meron tayong World Trade Organization. Ano ba yung World Trade Organization na yan? Para sa inyong kaalaman. Hindi lang po yan organisasyon. Yan ang isang tratado na nagsasabi na kinikilala ng mga bansa ngayon sa daigdig na ang pangangalakal ay isang instrumento para maging maunlad ang iba't ibang mga bansa. Ang layunin ng WTO para nga to encourage trade as an instrument of national development. No? At siyempre, nais niyang magampan yung kanyang layunin na itaguyod ang pangangalakal bilang instrumento ng pag-unlad sa pagbababa ng mga taripa kung hindi tuluyan ng mawala ang mga taripa. Ang objective nga ng WTO, darating ang panahon na talagang wala ng taripa at magkakaroon ng tinatawag nating free trade. Now, ang Amerika, noong unang panahon, siya talagang proponent ng free trade kasi siya yung pinakamalakas na manufacturing base. So, ang kinakailangan niya nung mga unang panahon ay mga bagong merkado. No? Kaya naman, sa pilitan niyang binili ang Pilipinas para magkaroon ng merkado. At syempre, binili niya ang Pilipinas para meron siyang access sa China dahil alam niya na ang China napakalaki ng populasyon at nakita naman nung President Nixon na siyang nagsimula ng relasyon sa China na napakalaki ng prospects para sa mga manufacturers ng mga American goods, no? Lalong-lalo na kung maging maunlad ang China. So, anyway, ngayon, ang sistema ay nagkakaisang mundo na kinakailangan talaga palakasin ng pangangalakal bilang instrumento ng pag-unlad ng buong daigdig. At ang mga napaloob dyan sa kasunduan ng WTO, talagang lahat tayo sa unti-unti ibababa ang taripa hanggang mawala na at saka hindi na dapat country to country yung pag-negotiate ng taripa ng napakadaming mga produkto. Kaya meron tayong tinatawag na Most Favored Nation Clause, MFN. Alam ko mahirap intindihin niya pero kailangan nyo maintindihan to. Yung MFN clause, kung ang best friend mo, sabihin natin Amerika ay best friend mo, at pinatawan mo siya ng zero tariff, sabihin natin sa asukal, dapat ang lahat ng daigdig, papatawan mo rin ng zero tariff. Ibig sabihin, kung paano mo tratuhin yung best friend mo pagdating sa taripa, yan dapat
i-implement mo sa lahat ng bansa sa buong daigdig. At ito nga instrumento para mawala na ang taripa bilang isang balakid sa pangangalakal. Well, ang ginagawa po ngayon ng Amerika ngayon ay delikado dahil binabago na niya yung sistema ng WTO. Binabaliwala na niya yung paniniwala na talagang lahat ng bansa sa daigdig ay mag-uunlad kung mapapalakas natin ang pangangalakal. Sa pag-i-impose ng mga taripa na as high as 27% sa China, 20% sa Europa, tapos sa ibang bansa minimum 10%. Pati ba naman yung mga mahihirap na bansa ng Africa ay pinatawan din ng minimum 10%. Parang bumabalik tayo sa mga panahon na ang paniniwala natin, yung mga individual na bansa ay merong karapatan na protektahan yung kanilang mga industriya, no, para sila ay maging mas malakas. Samantalang ang thinking ngayon, ang frame of mind ngayon is kung i-encourage natin ang pangangalakal sa buong mundo, matira matibay pero makakahanap din ang mga iba't ibang bansa ng isang ibebenta na sila lamang ang meron tinatawag na comparative advantage. Ibig sabihin, meron pa rin sila mabibenta dahil sila lang yung pinakamagaling at pinakamamura na gumawa ng produktong yon. At habang meron siyang comparative advantage doon sa pangangalakal ng produktong yon, uunlad siya. So ngayon, bumalik tayo doon sa paniniwala ng unang panahon na ang mga bansa dapat protektahan ang kanilang mga manggagawa, yung kanilang mga industriya sa pamamagitan ng pagiging protectionist at ang pamamaraan nga ay pagpapataw ng mga mas mahal na taripa. Pero alam niyo nakakatakot. Sa mga nag-aaral ng kasaysayan, hindi po ito bago itong ginagawa ng Amerika. Nangyari po ito nung unang panahon ng mga 1930s, nung nagkaroon po ng Great Economic Depression sa Estados Unidos. Dahil nga po napakahina ng ekonomiya ng Estados Unidos doon, nagkaroon po sila ng tinatawag na US Smooth Holy Tariff Act. Na gaya ng ginagawa ni Trump ngayon, ay nagpataw ng napakataas na taripa sa lahat ng mga bilihin na inaangkat ng Amerika sa iba't ibang parte ng daigdig. Ano nangyari dito? Well, ito po'y naging mitsa para sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Paano naman nangyari yun? Tatanungin niyo ako, paano nangyari na yung pagtataas ng taripa ay naging mitsa para sa pangalawang pandaigdigang digmaan? Well, simulan natin ang kwento ng Germany. No? Well, ang nangyari po sa Germany, dahil sila nga po ay pinagbabayad na ng reparasyon o danyos dahil doon sa nauna ng World War I, lalong nahirapan ang ekonomiya nila dahil yung kanilang mga produkto na pinoproduce ay hindi makapasok ng Amerika dahil napakataas ng taripa. No? So naging napakasama ng ekonomiya ng Germany at naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng extremist parties at kilala natin kung ano yung extremist parties na yon, yun yung tinatawag nating Nazis. At dahil nga dahil sa kahirapan na bunsod na rin ng mataas na taripa na inimpose ng Amerika noong 1930s, yan po ay isang kadahilanan kung bakit lumakas sa Germany ang tinatawag na mga Nazis. Now, hindi lang naman po sa Germany ang nagkaroon ng ganyang resulta. Nagkaroon din po ng tinatawag natin na autarky or yung lahat ng bansa dahil nga tinaasan ng taripa ng Estados Unidos ay nagsumikap na maging self-sufficient. Sinarado nila ang kanilang bansa at sinabi nila lahat ng pangangailangan namin kami na ang magpo-produce. So anong nangyari dyan? Dahil nais ng Germany na mag-produce ng lahat ng kanyang pangangailangan at kulang siya ng raw materials, ito yung dahilan kung bakit nanlusob siya ng mga karatig ng bansa. Dito sa Asia, yan din ang dahilan kung bakit yung autarky na yan, yung paniniwala na dahil sa mataas na taripa na inimpose ng US, kinakailangan lahat ng mga pangangailangan ma-produce ng Hapon, naghanap ng natural resources para raw materials ang Japan. Anong ginawa ng Japan? Linusob ang China. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Italy linusob ang Ethiopia at saka syempre yung Germany nga linusob na yung Eastern Europe dahil naghahanap sila ng raw materials para maging self-sufficient ang kanilang mga ekonomiya. Dahil dito, nalusaw yung naunang pagtangka na magkaroon ng isang organization na ngayon ay tinatawag na United Nations, pero yung League of Nations nalusaw dahil nga kanya-kanyang lusob ang mga bansa para sa raw materials para sila ay maging self-sufficient. No? At yun nga po, ito yung mga kadahilanan kung bakit naging mitya na ng World War II dahil nga po dun sa mataas na taripa na inimpose ng Amerika noong 1930s. So, papunta naman po muli tayo sa ganyang daan. Kaya dapat wag natin baliwalain. So yung ating anti dyan sa Malacanang, hindi po totoo yan, huwag tayo mabahala.
dahil ang talagang danger nitong ginagawa ng Amerika, baka maulit ang kasaysayan na itong mataas na taripa ay dahilan para yung iba't ibang bansa sumikap na maging self-sufficient muli, and in their desire to be self-sufficient, hayan na, gagamitin ang dahas para makakuha ng mga pangangailangan nilang mga raw materials. At nakikita na natin ngayon, no, na yung mga demands ng Amerika, for instance, para tulungan ng Ukraine, yung mga natural resources ng Ukraine. No? So nagsisimula na nga po yan. Dahil ang Amerika ngayon ayaw na mag-angkat, gusto nila sila na lang gagawa ng lahat, pero wala naman silang raw materials, sapilitan nila ngayon kukunin sa iba. Diyan po nagsisimula ang gera, diyan po nagsisimula ang paggamit ng dahas. Sa mga Pilipino, hindi po totoo na unang-una na maliit daw yung 17%. Hindi po. Ang minimum na inimpose ng Amerika ay 10%. Ang tanong ko sa inyo, di ba palagi nilang sinasabi best friend natin ang Amerika? Bakit ang Singapore 10% lang ang pinataw na taripa, 17% sa atin? Ang Singapore hindi naman nagpapagamit ng teritoryo para sa kanilang kasundaluhan para in case magkaroon ng gera but sa panig ng Amerika at ng Estados Unidos, yun ang magagamit. Bakit 10% lang sila? Tayong sunod-sunuran sa mga Amerikano, 17% ang taripa. Yan po'y patunay na magamat ang Marcos Jr. at ang lahat ng mga maka-Amerikano ay nais nating isipin na best friend ng Amerika, hindi naman tayo tinuturing na best friend ng Amerika. Ang patunay, bakit 17% taripa ang lahat ng produktong ine-export natin sa Amerika samantalang sa Singapore na wala silang pakinabang gaya ng pakinabang nila sa Pilipinas ay 10% lang ang pinataw na taripa. Pero yun nga po, bukod nga dun sa epekto mismo sa mga industriya natin na semiconductor, electronics, textile at saka garments, talaga pong bibili ngayon ang mga American companies sa mga lugar na hindi pinatawan ng 17% dahil may mga ganyan lugar po sa Southeast Asia, Vietnam, kasi meron na silang free market between Vietnam and America, no? Ang Vietnam nga, naunahan na nga tayo Halos pareho naman ang ine-export natin sa Amerika. Yan po yung fenomeno sa buong Southeast Asia. Dahil pare-pareho naman tayo ng natural resources, pare-pareho tayo na parte ng daigdig, so shipping cost pare-pareho, nagko-compete tayo amongst ourselves. At kung merong isang bansa na walang pataw na karagdagang taripa, gaya ng taripa na pinataw sa Pilipinas sa 17%, natural, bibili sila sa mas mura, bibili nila sa Vietnam. So ang tanong, mga Pilipino unang-una, naniniwala pa ba kayo na best friend tayo ng Estados Unidos? Pangalawa, naniniwala pa ba kayo na ironclad ang kanilang proteksyon na ibibigay sa atin samantalang pagdating sa larangan ng kalakalan, hindi naman binigay sa atin yung most favored nation clause niya dahil meron siya mga ibang paborito dito sa Southeast Asia. Kaya nga ako, mga Pilipino, tingnan natin kung ano yung mga bansang hindi pinatawan ng taripa gaya ng Vietnam at sabihin natin, huy, mga Amerikano, ilipat nyo mga sundalo nyo doon sa Vietnam. Dahil yun ang tinuturing yung best friend, hindi naman ang Pilipinas.